Good morning, my friend. Ang message na ito ay ngayon ay may connection sa message natin na sa Ten Commandments, no? Na ang mga mag-asawa ay hindi pwede na magkaroon ng dalawang asawa, no? Ang Mr. at ang Mrs. Abby. No? Kaya kailangan iwasan natin para hindi tayo sa Ten Commandments. No? Hindi tayo magkamali sa Ten Commandments. Kaya ito ang ating gawin. Para hindi tayo sa ating mag-asawa, hindi tayo magkamali, magkasala sa Ten Commandments. Kay may mister na tayo, pa tayo sa ibang lalaki na makiapit, no? At sa babae naman, makiapit din sa lalaki. Kaya para hindi ma-perfect natin ang ating Ten Commandments, ito ang ating gawin. No? When you're married by faith, yan ang gawin natin. Sa marriage natin, by faith, no? Na tayong mag-asawa, magrespeto sa isa't isa, no? Huwag maging nagger. Huwag maging kunti lang na mga pagkamali, isang pala na si Mrs., no? Kaya iyan ang isang dahilan na maghiwalay ang mag-asawa at mag-asawa naman ng iba, no? Hiwalay na sila kaya hindi sila makasundo, no? Pero sa atin, sa reliyon natin, hindi pwede yan, no? Kailangan, hindi naman siguro alam naman natin na kung hindi tayo conforme sa Mr. and Mrs. natin, huwag na lang makiapid sa ibang lalaki. Kaya, sa ating Ten Commandments, no? Iwasan. Kay magkasali tayo dito sa earth, okay lang, no? Pero pagdating ng panahon na mawala ta sa earth, hindi na tayo naisa tayo kasalanan na hindi na tayo mapatawad ni Lord Jesus, no? Kay siya ang ating judge kung papunta sa heaven o hell. Kaya yan ang iwasan natin. Para hindi tayo magkaiwalay, respeto sa isa't isa. Mahalin ang isa't isa, no? Kung ano ang hindi magustuhan ni Mrs., huwag kami ni Mr. Kung ano hindi magustuhan ni Mr., dapat gawin din ni Mrs., no? Kaya para walang hiwalayan, kay mahal na mahal ang isa't isa. Kay hindi pala away si Mrs., hindi pala suntok si Mr. na kaligayahan niya ang saktan si Mrs. Gali, yan ang ating gawin, kay para makapasa tayo sa Ten Commandments. Take Christ as your partner, ano? Yan ang gawin natin, partner. The head of your marriage, na kay si Lord Jesus na ang atin ng judge, kung sa judge natin na kung tayo kung mawala tayo sa earth, mag-line up tayo papunta kay Lord Jesus. Kaya marami tayo siguro ang namatay, no? Ganyan, kaya pag dating kay Lord Jesus, salute tayo at siya na ang maghusga sa atin kung
makapasa tayo kung na-perfect natin ang ating 10 Commandments. No? Kaya yan, no? Nang serve God in your marriage. Be faithful. Be faithful. Until death. Yan, sa atin patakaran dito. Until death, tayo lang dalawa ang mister mo at ang misis, kayo lang dalawa. Pero kailangan natin ng tagaan importansya kung ano ang hindi makakreate ng hiwalayan. Una sa lahat, ang away. Ang away, no? Kaya kailangan, ang patakaran natin, bago pa lang marriage, kontrata yan. Kung ano ang hindi mo gusto, at kung ano ang gusto mo gawin, no? Para malaman ni Mister kung anong gawin niya para hindi siya magkamali, ano? Yan ang gawin natin na ang mga behavior natin na hindi gusto ni Mrs. Eliminate yan, no? Mister, morning na umuwi, hindi nagustuhan ni Mrs. Supervisor sa kanya. Hindi siya makatulog, antay na antay kung kailan darating. Yan ay isa sa example natin, no? Katulad ng nagsabong kayo o kung ano ang mga bisyo, stop natin yan. Kaya hindi pwede na maghiwalay tayo. Kaya yan ang patakaran sa atin religion natin, commandments na kailangan atin sundin. Na ang mister isa lang, si Mrs. isa lang. Hindi pwede na hindi ko nagustuhan, hiwalayan ko, dasyon hanap naman ako na Mrs. na iba. Hindi pwede yan. Okay? Sa atin rule, at yan na bala, kung magpunta ka sa ibang nasyon, may rules tayo, no, na sundin. Kaya dito rin sa atin, mga churches, may patakaran din tayo. Baski dito sa Philippines, sa president natin, andyan na yan na magkupolte. Kung sa ngayon, nagmuda na ang maghiwalay kayo, pwede mga asawa, through 300,000 kailangan mong i-prepare para maka-divorce kayo. No? Kaya mahal pala. 300,000 palang bayad mo sa kung saan korte yan. At saka ka mag-asawa uli. Kaya, yan ang gawin natin. Kung gusto mong ilay kay Mrs., ipon ka. Ipon ka 3 years, no? Para sa 300 per day, 300 per day. For 3 years, 300,000 over. Kaya yan ang gawin natin, no? Kung sa inyo ya pwede, no? Sa amin, sa mga Katolik, ay hindi pwede asawa uli, isa lang, no? Serve God in your marriage, no? Yan na. Be faithful to your sa asawa mo at sa husband, no? Yan. Kaya hanggang be faithful until death. Yan, until death. Anak tayo pa rin, no? Kami ni Mister, kami pa rin hanggang sa namatay siya, no? Kaya yan, walang iba. There. Okay?
mahal ang isa't isa. O number 5 natin, be loving to one another. Na, hindi kay be nakwan tayo, angry tayo always, kag tayo mag-away always. Hindi, no? Yan ang hindi pwede, no? Be loving with one another, no? Malin si Mrs. Malin si Mr. Kung anong gusto mong ano sa iyo ni Mrs., sabi mo sa kanya. Kaya kung hindi mo yan sinabi, hindi alam. Katulad ng hindi mo gusto ang ginawa niya, pag-away sa iyo, sabi mo yan. Huwag kang mag-under-desire. Nakip white ka lang, maski nakita ng mga taong ano sa inyo, mapahiya ka yan, no? Na inawaya ka, maski may taong nakilig nga iba. Kaya daw under-desire ka, kaya hindi ang tao ang naka-observe, hindi magrespeto sa iyo. Kasi misis mo nga, hindi ka nirespeto, kami pa yung ibang tao. Kaya tayo mga misis, ang example na hindi natin nang awayin si mister kung may ibang tao. Punta sa room, kag doon kayo mag-away. Huwag lang magsuntukan, huwag lang magsampalan. Yan ang gawin natin. Kag ang gawin natin, iwasan ang mga masamang topic na lumabas sa bibig mo. Ang nakaraan na. Kung nang number 2 si Mr. noon at bumalik sa'yo, tinanggap mo, hindi mo na yan kwan sa away ninyo. Nga si Belma to, na number 2 mo, kundi ma-react si mister at baka sampalin ka. Kay mahal yato yung number 2 ya, karon kwan mo pa sa topic. Ikaw nga ang ano niya, pinili niya, away mo pa siya ng away. Pabiyaan mo lang, doon sa number 2 na marunong magmahal. Kaya yan na lang ang gawin, pero hindi na mag-change partner. Mamuhay ka na ng sarili mo. Enjoy mo na ang life mo na maging single ka. No? Wala na si mister, natangay na sang babae. Kaya marunong to sayang magmahal. Ako, away lang ko, mister. Kaya ang nakaraan na ginawa niyang pag number 2, dinala ko pa sa away namin na wala connection sa number 2. Kaya yan, iwasan ang mga nakaraan na gawa ni mister. Huwag na yang isali sa away. At pag-away natin ngayon araw, sa gabi, na-solve na. Huwag pabayaan umaga, kaya ang kaibigan ko nagsisi hanggang ngayon, matagal na guro. 10 years na namatay si mister. Pero kay nagsabong sa mga fighting cock sa sabungan to, no? Daan yan. Pag-uwi daw 3 o'clock umaga siguro. Hindi na si Mrs. mag-open ng door ng room nila. Hindi siya gusto magtabi ang mister niya sa kanya. Nagkamali siya. Paano nagkamali siya? Doon sa room, sa up and down ng bahay nila, doon ang mister nagtulog sa kwarto sa dalam down sa wrong timing
Bakit? Ang araw pala ng kamatayan ni Mister sa gabi lang, sa gabi na, sa umaga na to. 3 o'clock, 4 o'clock, o dyan na. Ang ano pala, ang iya kamatayan, o ang death of death niya, sinang gabi na, o sinang morning na, no? Kaya, pag ni Mrs., pag nakwa na malamig na, matagal na palang patay si Mister. Kaya hanggang ngayon, 10 years na o sobra na 10 years, balik-balik sa bibigyang lumabas na ang pagsisisiya na kung sana niya, kung nakatabi lang kami ng tulog na dala ko pa sa ospital si Mister at na baka nasalba pa siya, no? Kaya na heart attack o na stroke, hindi alam kung ano to. Hindi ko na tanong sa aking kaibigan kung anong sa iya death certificate, kung ano ng doktor sa kanya. Kaya ang pagsisisi ay huli na. Anin mo pa? Hindi ko pabayaan mo na lang. Kay Sheriff, hindi siya, ang Holy Spirit na, hindi siya maligaya doon sa kabilang buhay. Kay gasaper ka. Kaya ang gawin mo, pray mo lang sa always na at maghingi ka lang ng sorry sa kanya. Patawarin mo ako kung anong mga kasalanan mo sa kanya. Kag ang reason na kailangan kung may kayo, may hidwaan kayo o may away kayo, ikuha na sa kung nag-away ka ngayon umaga, pagka antes mo gabi, may patawad na, no? Ay kayo kailangan magkatabi kayo, kay baka kung ma-stroke siya o kung madala pa sa ospital. Sabi ko sa kanya, bayaan mo na lang. Hindi mo na maibalik ang buhay niya, kaya pabayaan mo na lang na hindi mag-suffer ang kanyang Holy Spirit, no? Yan. Kaya i-pray mo na lang, paano mo na lang sa priest, paano ka sa mass church, no? Yan ang gawin natin para ma-happy man to siya sa kabilang buhay. Napatawad niya na ka. Excuse. Napatawad ka na ng husband mo. Ay hindi mo yan gusto. Gusto mo lang siyang bigyan ng leksyon na next time hindi na siya ganong oras umuwi. Kaya may nahirapan ka, kaya ginantay mo siya, walang mag-open ng door kung matulog ka. Kaya yan na lang ang gawin natin para maging maligaya ka. Mo na yan sa isipan mo, eliminate na yan. Wala na yan, hindi na natin maibalik ang buhay. Kaya pabayaan na lang, i-pray na lang na sa ibe na siya mag-tira. No? Yan ang gawin natin. Kaya yan ang the best natin gawin para wala tayong pagsisihan. Kahit hindi natin alam ang oras kung kailan tayo kunin ng ating Panginoon. No? Kaya kailangan saan man problema, ma-solve na natin sa araw na ito. Hindi na pabukas-bukas pa. Kaya isa na sa example, ang kaibigan ko na napakatagal na, pero pagkita namin ang aming umpisa, ang sabi yan naman, nasiling mo, kung ikaw yan daw, nasawa ka na sa ganyan na story,
na kung nakatabi ko lang si Mister, na buhay pa sana. Yan na always. Ikaw yan na nakinig, na ano ka na napangitan ka na, kahit nang matagal na siyang napatay, para tani nang okay na to ang kaluluwaya, itagan mo pa siya, topic sa amin. Pero baka magalit, hindi ko inakuan sa kanya, pero sabi ko, ang nakaraan ay hindi na maibalik, kaya pabayaan na lang. Move on na tayo, magbagong buhay na tayo. Na alam niya na, nagsisi ka na, humingi ka na ng tawad sa kanya. Nakinig na siya sa spirit, sa kaluluwaya, gani. Huwag na, kung may problema tayo, may away tayo, iwan na sa hindi pa antit matulog tayo, na-solve na yan, no? Napatawad na ang isa't isa. Kaya yan ang gawin natin, no? My friend, yan ang gawin natin. Be loving to one another. Yeah, be loving to one another. Kaya ang kailangan natin sa good manners sa lansanda, kagang sa behavior natin, no? Ano na, antes tayo, nakasal tayo, ito ang hindi ko gusto, ha? Ito ang hindi mo gusto sa akin, para hindi ko gawin sa iyo. Yan ang ating, no? Tawag tayo. Pagkat mo, dadang. Ang next natin na message, ano ba? Loving one another, no? Ano na to? Married. Third, your price partner, no? The son ng serve God in your marriage, no? Ng the son, be pay up for your with that faithful basta mamatay tayo. Tayong dalawa, faithful tayo, hindi makamali. Kapag hindi na tayo makamali, no? Kaya hindi tayo taon. Sige na. Ano pa ang gawin natin? Pay the price to build a better marriage. Pay the price. Pay the price. Pay the price. Price to build a better marriage. Yan ang gawin natin, no? Yan. Pero ang formula lang natin dyan, ganito, no? Ang ating behavior na nag-create sa ating husband na maghiwalay sa atin, hingaan mo na tawad sa kanya at sabihin na hindi mo na gawin yan uli, no? Magbagong buhay. May chance magbagong buhay. Kung mahal mo si Mister, huwag nang maghiwalay. Wala na tayong magawa. Sa tayong mga misis, nang masama ang tingin ng tao kung mayasban ka, maski walay,
na hanap ka naman ng ibang husband. Ang lalaki, okay lang kahit ng ano sila. Pero ang babae, masama ang tingin ng tao kung may asawa kang iba, kung andyan sinito. Ano pa rin? Encourage one another. Encourage one another. Katulad ng tayo kay gusto mo may plano kayang magnegosyo. Si Mister hindi kay ang perwisyo na, no? Gabi na tayo matulog. Ganyan, no? Dasyon, hindi pa natin alam ang kung ano ang atin karinderya tayo o sari-sari o ano, wala tayong experience dyan. Kaya wag natin tayo ang hindi gusto ni Mister sa gusto maman at sa hindi, huwag na lang para walang awayan at walang hiwalayan. Kahit si Mister ang leader, siya ang magdesisyon kung ano ang gawin, no? Na anong gawin niya sa buhay niyo, no? Anong gusto niya kung gusto niya na may sasakyan na mag-drive sa tulad ng taxi o piyo o ng mga pasahirong sasakyan papunta sa mga barangay, ganyan. Siya ang masunod. Pagbigyan mo siya para mayroon din siyang ng money nga para sa kanya, no? At saka turuan mo siya ng ipon para na hindi siya mahirapan na kung sa gasolin niya at sa kailangan ng sasakyan kung may sa tire niya o kung sa ano pa dyan, may kunin siya, hindi kay ikaw ang perwisyohan niya. Kaya kailangan natin isabi sa kanya na yan ang gawin mo, na mag-ipon ka everyday para pagdating ng ipa-repair na sa sasakyan, may panggastos ka, no? Kung hindi walang panggastos, bili ka naman ng isang sasakyan, no? At mo sa ibang driver at pabayaran mo sa kanya, yan extra income mo, no? Kaya yan ang gawin, no? Wag mga misis, wag ipilit ang atin gusto kay si Mister hindi away lang na always kung i-implement mo ang gusto mo, no? Na gawin. Kailangan Mr. and Mrs. ay ang gusto na kung anong negosyo ipundar mo, no? Yan ang gawin natin. Kay ang Mr. ang highest position sa atin, sa family natin, no? Yan ang ang Mr. ang maghanap ng trabaho kung wala siyang negosyo, no? Para ipakain sa mga sa asawa at anak niya, gastos pag-aral o may gastos para sa sakit. Kaya ang misis ay obligasyon ang magluto na makain ni Mister at mga anak at paglaba ng mga baro o kung paglinis ng bahay. Kaya yan ang obligasyon para sa atin, Mr. and Mrs., no? Kung malaki ng anak natin, ay bigyan sila ng assignment. Kung 4 sila, 2 ang sa house, 2 ang sa surrounding. That's all. Next, kung mo sila, rotate ang sa ground, sa surrounding, i-transfer mo sa house, ang sa house sa surrounding naman.
Yan ang gawin natin, no? Para hindi tayo mag-away. Kaysa iasa mo na lang sa isa, siya lagi ang kumakain. Ang mga plate na dyan, schedule kung sino ngayon ang magugas ng mga kinananap pinggan, no? Hindi na yan, pabiyaan na, bantayan na lang, ang isa na lang ang dyan, magwas ng makain nyo. Kung daw medyo para maging pantay-pantay tayo, kailangan pagkait natin, ugasan agad. Huwag na lang diyan sa napahugas pa sa ibang kasama sa bahay, no? Maano ka na, ikaw na mismo na finish ng pagkain mo, hugasan mo na. Yan ang patakaran natin dito sa bahay, no? Ikaw ang nagkain, ikaw ang naghugas. Kaya para wala tayong masama ang loob, na always siya na lang ang naghugas ng pinggan. Kaya nasanayan na ng iba na patamad-tamad na kay kinayayayan ba siya nag-complain, kundi nahirapan siya. Kaya yan ang gawin natin, ihati ang trabaho sa bahay. Hindi sa mother lang, no? Ang mother, magluto ng makain, kaya ang mga anak hindi marunong. Pero schedule yan sa mga anak, no? Ang nanglinis sa bahay ngayon ay siya ang schedule din ang paghugas kay dala na sa pag-clean, no? Pagka next week, ang sa ground na surrounding naman i-transfer sa trabaho sa loob ng bahay, paglinis at paghugas ng pinggan. Yan ang gawin natin para walang mag-away kay pagod na siya pa ang ang mother natin, pabayaan na lang magluto at makain, tapos tayo kain, siya pa ang maghugas ng pinggan, ng plate, mga plate natin at mga pork spoon. Yan, kaya yan ang gawin natin, i-divide ang obligasyon sa bahay para walang away, no? Pag mahal ni Mr. ang mga anak, pagalit ni Mrs., maaway sila ni Mr. Kaunti lang ang plate na at bakit hindi mo lang buwasan? Hindi, kinonsyente mo ang katamaran ng mga anak mo. Kaya mahirapan na sila pagdating na college na sila, kaya hindi sila nasanay hugas ng plate kung magkain, no? Kaya hindi sila marunong magluto na makain. Kaya sa mas maaga, turuan na sila para hindi sila mahirapan, no? Tagaan sila obligasyon para masanay na sila na mag-college na sila o high school na malayo sa bahay, nag-beach face ka, hindi ka na mahirapan. Ay, marunong ka na maliit ka pa, marunong ka magluto na pagkain mo at maghugas ng pinggan mo ang paglaba ng damit mo. Yan, sanayin ang mga anak natin, kay may kawawa naman kung mag-college sila na lang, hindi nila kaya magpakain sa sarili nila, kaya hindi sila malunong magluto. Kaya obligasyon natin na turuan sila. Wag ipabayaan lang sila na maupo lang dyan, ikaw ang maghugas ng pinagkanan nila. Pero na yan, daw pamintahan dyan sa mother nyo. Kaya mga anak, magtulong kayo sa obligasyon sa bahay, no? Sa mother, kaya yan ang assignment ng mother, no?
Muna to, encourage one another. Yan ang ibig sabihin encourage one another. Amo na ang obligasyon natin, no? Yeah, check your spouse, highest good, no? Yan ang gawin, no? We are loving for one another, no? Pay the price to build a better, no, marriage. Secure spouses, yes, good. That's all. Encouraging one another, no? Kung ano ang gawin, no? Ang ano ang gawin natin para sa make decisions ng together, no? Be committed your marriage and your marriage. So, ito nga din kay lobat na ko. Kaya, mga friends, yan ang i-apply natin sa marriage natin para hindi mag-iwalay at hindi mag-asawa ng iba. Ha? Yan ang gagawin natin. So, sorry kay nalubat na ko. Ho. Thank you sa pakikinig. Mahal ko kayong lahat. I-apply ito sa ating marriage, ha? Kaya para ma-perfect natin ang ating 10th commandments, no? Na wala tayong kasalanan sa sa Mr. and Mrs. na result, no? Kaya mga friend, yan lang ang ating kwan muna kay lobat na ang ating baka hindi ko itong masin ng sayang, no? Yan. Kaya kailangan natin ito para sa hindi tayo maghiwalay, no? At maghanap naman ng ibang mister, mahanap naman ng ibang misis. Kaya, my friend, mahal ko kayong lahat. Kaya, thank you sa pakikinig. Love you. Okay, ko na ako kay Basi, malubat na. Day, isenda tayo kasi para nga makangabot. Dinad ka? Don? Don? Dinad. Ko. Pwede pa nisa kay lubat?